Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin? Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig, ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni Santa Clara ng Montefalco. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong, Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Anong mga utos? Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri ng kapwa. Igalang ang iyong ama at ina at mahalin ng iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ang kulang ko? Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at saka ka bumalik para sumunod sa akin. Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Marami sa atin ay ganito rin ang tanong, ano po? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Parang naghahanap tayo ng cheat code sa langit. Checklist mentality. Sundin ang utos, iwasan ang kasalanan, tumulong paminsan-minsan. Tapos, sigurado na tayo. Ganyan din yung binata sa Ebanghelyo ngayon. Sinusunod niya ang lahat, pero may kulang pa rin, kaya siya nagtanong. Alam niyo, mababasa rin ito sa Ebanghelyo ni San Marcos. At doon, may isang linya na sobrang ganda. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Hindi galit, hindi disappointed. Love talaga yung tingin. Kasi kitang-kita ni Jesus yung effort niya. Pero kitang-kita rin niya yung nakakulong sa binata, yung mga ari-arian, yung security niya, yung pagkakakilanlan niya sa mga hawak niya. Di ba ganyan din tayo minsan? Nag-iipon tayo ng mabubuting gawa para lang makasiguro. Parang binubuo natin ang ating kaligtasan. Sa halip na hayaan ang Diyos ang gumawa. Pero ang punto ni Jesus dito, hindi ka magiging mabuti sa paggawa. Ang Diyos lang ang mabuti. At yung pagiging mabuti natin, biyaya yun, hindi trophy na nakamit mo. Kaya't yung tanong, hindi sapat na ba ang ginagawa ko, kundi handa ko bang bitawan ang lahat? Bitawan yung mga bagay na akala ko'y sagot sa buhay. Bitawan yung pangangailangang maging in control. Kasi hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging ganap sa sarili nating paraan. Tinatawag niya tayong maging anak niya, malaya, nananalig, sumusunod, hindi dahil sa takot o gantimpala, kundi dahil mahal natin siya. Kaya kapanalig, anong kinakapitan mo ngayon na ayaw mong bitawan? Ano ba talaga ang gusto mo? Yung ligtas na good enough o yung buong pagsunod kay Jesus? Tatalikod ka rin bang malungkot? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.